umaga sa ating mga makukulit at kasisiglang mga estudyante. Ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, ay inanyayahan ko muna kayong lahat na tumayo kasi tayo ay nagkakaroon ng prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ngayon, bago kayo umupo sa inyong upuan, ay nangyayakhan ko muna kayong lahat na pulutin ang mga basura na nakakalat sa inyong mga paligid at ayusin inyong mga upuan. Okay. Okay, maaari na kayo umupo lahat. So, magandang umaga mga bata. Ready na ba kayong matuto ngayon? Okay. Kumusta ang inyong umagang Lunes? Kayo ba ay okay? May ibang hindi, may ibang okay. Kumusta naman ang inyong Sunday? Nakapagsimba ba lahat? Okay. So ngayong Lunes ay magkakaroon tayo ng bagong talakayan. Pero bago yan, kukunin ko muna ang inyong attendance. Okay. So magsisimula tayo sa row 1 hanggang sa row 4. Inyong gagawin ay itaas ang inyong kamay at sabihin ang inyong pangalan para may attendance kayo ngayong araw. May gets niyo ba si teacher? Okay, very good. So, let's start. Okay, so present lahat kayo. Dito, very good. So, bigyan niyo yung sarili ng palakpak. Okay, very good kasi present kayo siya lahat. So ngayon, bago magsisimula ang ating klase, ano nga ulit yung 5 M sa klase natin? Kung may nakakaalala pa? Okay, ang 5 M sa klase ay, number 1, makinig ng mabuti. Dapat tayong makinig kay teacher ng mabuti upang may matutunan tayong lahat. Very good. Pangalawang M, magsimula sa tamang oras. Dapat nasa tamang oras ang leksyon ni teacher para may matutunan pa kayo. Ang pangatlong M ay, very good, magtanong. Magtanong kayo kay teacher habang nagda-discuss siya. Okay? Huwag kayong mahiyang magtanong kasi pag nagtanong kayo, ibig sabihin yun, curious kayo sa leksyon natin at gusto niyo pang matuto ng madami. Naiintindihan ba si teacher? Ang pangatlong M naman ay magbigay pansin. Magbigay pansin tayo sa ating paligid. Huwag masyadong maingay para di makaistorbo sa inyong mga kaklase. Okay. Naintindihan ba? At ang panghuling M ay magkaroon ng aktibong participation. Mag-raise hand kayo para magkaroon kayo ng participation sa klase. Okay ba? Ano nga ulit yung 5 M sa klase natin? Magsimula sa tamang oras, makinig ng mabuti, magtanong, magbigay pansin, at magkaroon ng aktibong partisipasyon. So ngayon, handa na ba ang lahat matuto sa ating leksyon? Okay. So ngayon, sisimulan na ni teacher ang kanyang discussion para sa ating panibagong aralin. Handa na ba ang lahat? Kung handa na ang lahat, umupo ng mabuti at makinig kay teacher. Magandang araw sa lahat! Ako ang inyong guro na si Binibining Madison. At bago tayo magsimula sa ating pagtatalakay, magkakaroon muna tayo ng laro. Ang larong ito ay tinatawag na hula mo, sagot mo. Handa na ba ang lahat? Ang mechanics ng larong ito ay magpapakita lamang ako ng mga larawan na may halo-halong mga titik para sa bakas.
At ang gagawin nyo lang ay sasagutin nyo kung ano ang nasa larawan. Naiintindihan ba? Kaya ngayon, magsimula na tayo. Para sa unang larawan, ano kaya ito? Henry. Cebu, tama! Para sa pangalawang larawan, ano ito? Rico. Bohol, very good! Para sa pangatlong larawan, Justin. Siquijor, tama! At para sa panghuling larawan, Jade. Negros Oriental, tama! Ang gagaling nyo namang manghula, mga bata. Kaya ngayon, dadako na tayo sa ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at partisipasyon. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Erica. Ngayon, ano nga ba ang makikita niyo sa harapan? Tama! Ito ay isang mapa. Ang mapang ito ay ang mapa ng Gitnang Visayas. Sa ngayon, ating alamin kung ano-ano ang mga lalawigan na matatagpuan dito at alamin rin natin kung alin sa mga lugar dito ang gusto nyong puntahan o bisitahin. Handa na ba kayo mga bata? Mabuti! So, ang Gitnang Visayas nga pala ay binubuo ng mga pulo ng Cebu, Bohol, Siquijor at Negros Oriental. At ang mga lungsod ng rehiyong ito ay ang Mandaue, Cebu, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Bais, Bayawan, Dumaguete, Tanjay at ang Tagbilaran. Naiintindihan mga bata? Magaling! Alam niyo rin ba mga bata na ang mga lalawigan sa rehiyong Gitnang Visayas ay matatagpuan sa pagitan ng mga dagat, tulad na lamang ng Dagat Visayas, Dagat Mindanao at ang Dagat Camotes. Sa rehiyon ding ito ay isang mabundok na rehiyon at may maraming mga bulkan ang matatagpuan dito, tulad ng Bundok ng Silay, Mandalangan, Cueros de Negros, Malapantay at ang Bulkang Canlaon. Naiintindihan? Magaling mga bata! Ngayon, ating suriin ang lalawigan ng Cebu. Sa lalawigan ng Cebu, dito ginagawa ang mga matataas na uri ng gitara. Ito ay iniluluwas sa iba't ibang panig ng bansa. Bukod sa gitara, ang Cebu ay kilala rin sa mga produktong tulad ng utap, roskelyos, pastillas na mani at ang pinyato. At hindi rin magiging kompleto ang inyong pagbisita o pagpunta sa Cebu kung hindi nyo matitikman ang kanilang ipinagmamalaking lechon Cebu. Bukod sa malutong na balat na marahang niluluto sa katamtamang baga habang pinapahira ng sabaw ng buko, isa sa pinakatagong sekreto na pampalasa na nilalagay sa tiyan ng baboy habang nililechon. Naiintindihan mga bata? Magaling! Sa ngayon, alamin naman natin ang mga produktong matatagpuan sa Bohol. Alam niyo ba na isa sa pinakamasarap na produkto o pagkain matatagpuan sa Bohol ay ang peanut kisses? So, sino sa inyo rito ang nakatikim na sa peanut kisses? Mabuti! So, ito ay isa sa napakasarap na pagkain matatagpuan sa Bohol na may hugis na chocolate hills. Ito rin ay maaari nating pampasalubong sa ating pamilya o mga kaibigan. So kapag kayo ay pupunta ng Bohol, maaari kayong bumili ng napakaraming peanut kisses at gawin itong pampasalubong sa inyong kaibigan o inyong pamilya. So naintindihan mga bata? Mabuti! Ang iba pang produktong matatagpuan natin sa Bohol ay ang kalamay.
So, sino sa inyo ulit dito ang nakatikim na ng kalamay? Mabuti! So, diba ang kalamay ay isang matamis na pagkain, tama? Mabuti at magaling mga bata. So, ulit, ang kalamay ay isang matamis na pagkaing Pilipino na gawa mula sa bunga ng punong buko, asukal, pinulbos na mais, at galapang o harinang kasaba na nanggaling rin sa Bohol. So, ayun lamang ang mga produktong matatagpuan natin sa Bohol. Ito ay ang peanut kisses at ang kalamay. Ulit mga bata, ano nga ang dalawang pagkaing matatagpuan natin sa Bohol? Magaling! Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Binibining Jackie. At dahil natapos ng talakayin ni Binibining Erica ang mga produkto mula sa lalawigan ng Cebu at Bohol, ngayon naman ating talakayin ang mga produkto mula sa lalawigan ng Negros Oriental at Siquijor. Una nating tatalakayin ang mga produkto mula sa Negros Oriental. Ang Negros Oriental ay kilala sa iba't ibang produktong agrikultura at pangisdaan na mahalaga sa ekonomiya at kabuhayan ng mga residente nito. Narito ang ilan sa mga pangunahing produkto ng Negros Oriental. Ang una ay ang asukal. Ang Negros Oriental ay isa sa mga pangunahing tagapanluwas ng asukal sa Pilipinas. Ang mga plantasyon ng tubo ay nagbibigay ng maraming trabaho sa mga lokal na manggagawa. Ang industriya ng asukal ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng rehiyon na nagbibigay ng kita sa mga magsasaka at mga kumpanya ng pagproproseso ng asukal. Ang pangalawa naman ay ang mangga. Kilala rin ang Negros Oriental sa kanilang matatamis at masasarap na mangga. Ang produksyon ng mangga ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita para sa mga magsasaka. Bukod sa lokal na konsumo, ang mga mangga mula sa Negros Oriental ay ina-export din sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa ibang bansa. Ang pangatlo naman ay ang isda. Ang pangingisda ay isa sa pangunahing industriya sa Negros Oriental. Malaga ito hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pagkain ng mga residente. Ang sariwang isda at iba pang yamang dagat ay tinatangkilik sa lokal na pamilihan at nagbibigay ng kabuhayan sa mga mangingisda at ng kanilang mga pamilya. At ngayon naman, dumako tayo sa lalawigan ng Siquijor. Ang Siquijor ay kilala sa iba't ibang produktong likha ng mga residente nito, na hindi lamang nakakatulong sa kalusugan at kabuhayan, kundi nagpapakita rin ng mayamang kultura ng isla. Ilan sa mga pangunahing produkto ng Siquijor ay ang sumusunod. Ang una ay ang mga herbal products. Ang produktong herbal mula sa Siquijor ay kilala sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan. Marami sa mga ito ay tradisyonal na mga gamot na ginagamit ng mga lokal na manggagamot. Ang produksyon ng mga herbal products ay nagbibigay ng karagdagang kita sa mga residente habang pinapanatili ang tradisyonal na kaalaman at gawi sa panggagamot. Ang pangalawa naman ay ang coconut oil. Ang paggawa ng virgin coconut oil ay isang mahalagang industriya sa lalawigan ng Siquijor. Ang prosesong ito ay hindi lamang nagkakaloob ng trabaho sa mga lokal, kundi nagbibigay din ng mataas na kalidad na produkto na kilala sa buong bansa at sa ibang bansa. Ang virgin coconut oil ay ginagamit sa pagluluto bilang pandagdag sa pagkain at bilang sangkap sa mga produktong pampaganda. At ang pangatlong produkto na mula sa lalawigan ng Siquijor ay ang handicrafts. Ang mga produktong handicraft ng Siquijor ay nagtatampok ng galing, kultura at tradisyon ng mga lokal na artisan. Kabilang dito ang mga habing produkto na gawa sa kahoy at ibang likhang kamay.
Ang paggawa ng handicrafts ay hindi lamang nagpapakita ng sining at kasanayan ng mga taga-Siquijor, kundi nagbibigay din ito ng mahalagang kita sa mga gumagawa nito at nag-aambag sa pagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon. At yon ang mga produkto mula sa lalawigan ng Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor sa Rehiyon 7 ng Central Visayas. Mahusay mga bata, ngayon natapos na tayo sa ating talakayan, nais kong balikan natin ang mga pangunahing puntos na ating tinalakay. So ako ay magtatanong ng ilang mga katanungan at kung nais niyong sumagot, itaas niyo lamang ang iyong kanang kamay. Nagkaintindihan? Okay, so ang unang katanungan, ano-anong lalawigan ang bumubuo sa Region 7? Yes, Aya. Tama, ang Region 7 ay binubuo ng lalawigan ng Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ngayon, ano nga ulit ang tatlong pangunahing produkto ng Siquijor? Sheena. Mahusay, ang tatlong pangunahing produkto ng Siquijor ay herbal products, coconut oil at handicrafts. Ngayon, ano naman ang tawag sa masarap na produkto ng baboy ng Cebu? Alam kong nakakain na rin kayo nito. Yes, Sheena. Eksakto, lechon. So ang lechon ay isang masarap na produkto ng baboy ng Cebu at ito ay isa sa pinakamasarap na pagkain sa Pilipinas. Pang-apat na katanungan, ano ang tawag sa isang matamis na pagkaing Pilipino na gawa mula sa punong niyog na nanggagaling sa Bohol? Maloy. Tama, kalamay. So ang kalamay ay isang matamis na produktong Pilipino na gawa mula sa puno ng niyog at ito ay galing sa lugar ng Bohol. Huling katanungan, anong lugar ang kilala sa paggawa ng herbal na produkto? Yes, Gwen. Tama, ang Siquijor ay kilala sa paggawa ng mga herbal na produkto. Mahusay mga bata, ang pag-alam sa mga produkto na ito ay makakatulong sa atin na mas maunawaan ang likas na yaman at kultura ng Pilipinas. Ngayon, ipagpatuloy natin ang masigasig na pag-aaral sa ating mga sunod na aralin. So ngayon mga bata, may gagawin tayo na pangkata na gawain. Ang ating pangkata na gawain na ipapangkat ko kayo sa 4 na pangkat kung saan ang bawat pangkat ay makakatanggap ng papel na kung saan ay naglalaman nito ng mga pangkatang gawain nila sa ating pangkata na gawain ngayon. So ang pangkat una ay guguhit ng 2 produkto na matatagpuan sa Cebu. Magbigay ng 2 larawan ng mga produktong napili mula sa Cebu at kayo ay pipili ng 2 membro sa inyong pangkat na magpipresenta ng inyong napili na produkto. Ang pangkat 2 naman ay guguhit din kayo ng 2 produkto na magtatagpuan mula sa Bohol. Magbigay ng maikling paglalarawan sa mga produktong napili galing sa Bohol at kayo din ay magpipili ng 2 membro galing sa inyong pangkat upang ipresenta sa harap ng napiling mga produkto. Ang pangkat 3 naman ay gayon din ang inyong gagawin. Gumuhit ng 2 produkto na matatagpuan sa Negros at kayo din ay magbibigay ng maikling paglalarawan mula sa inyong produktong napili mula sa Negros at kayo din ay pipili ng 2 membro na magpipresenta at magbabahagi sa harap ng klase mula sa inyong napiling produkto. Ang pinakahuling pangkat naman ay ang pangkat 4. Gumuhit din kayo ng 2 produkto na matatagpuan sa Siquijor at kayo din ay magbibigay ng 2 paglalarawan mula sa produktong napili mula sa Siquijor. Gayon din ang inyong gagawin, pipili kayo ng 2 miyembro mula sa pangkat na magpipresenta at magbabahagi sa harap ng klase. So sa pagbibigay ng puntos ng mga bawat pangkat ay ito ay magbabahagi mula sa rubrics. Ang puntos ay ng bawat pangkat ay ipapamagitan natin sa pagbibigay ng mga puntos mula sa rubrics. So, ang pagkamalikhain ay 10 puntos,
ang presentasyon ay 10 puntos at ang impormasyon ay 10 puntos din. Ang kabuuang puntos ng ating pangkatang gawain ngayon ay 30 na puntos. So nakuha ba ng bawat pangkat ang ating pangkatang gawain ngayon? So ang mga lugar ng pangkat ay ang pangkat 1 sa Cebu, pangkat 2 sa Bohol, pangkat 3 sa Negros at pangkat 4 sa Siquijor. So pwede na kayong magsimula. Tapos na tayo sa ating pangkatan na gawain. Ngayon naman, pwede na kayong umupo at ako ay may itatanong sa inyong mga bata. Pwede kayong kumuha ng mga papel upang sagutan ang aking tanong. So, unang tanong natin, paano maipapakita ang pagpapahalaga at pagtangkilik ng mga lokal na produkto sa ating bayan? Ulit, paano maipapakita ang pagpapahalaga at pagtangkilik ng ating mga lokal na produkto sa ating bayan? Okay. So, ikalawang tanong, paano makatulong ang pagbibili ng mga lokal na produkto mula sa ekonomiya ng ating bayan? Ulit, paano makatulong ang pagbili ng mga lokal na produkto sa ating ekonomiya sa ating bayan? Tapos na ba kayo magsagot mga bata? Pwede nyo nang ipasa sa harap ang inyong mga papel. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagtataya. Mayroon itong dalawang seksyon. Ang section A, ang kailangan nyo lamang gawin ay tukuyin ang mga sumusunod na pahayag at isulat sapat lang ang titik T kung ang pahayag ay tama at M naman kung mali. Sa section B naman, ang kailangan nyo lamang gawin ay piliin sa hanay B ang lalawigang pinagmula ng produktong tinutukoy sa hanay A at isulat sapat lang ang titik ng tamang sagot. Para naman sa ating takdang aralin, gumawa ng collage mula sa ginupit na lumang dyaryo o magazine na may kaugnayan sa Rehiyon 7. Ilagay ito sa isang short bond paper at ito ay may criteria na nilalaman 20 na puntos, kalinisan 15 na puntos, mensahe 15 na puntos, at kabuuan ng 50 na puntos. Naintindihan mga bata?